Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back sa Usapang Tito Manny. Last episode ko po inilabas ko yung Senatorial Preference Survey ng Pinas Survey. And as usual, sari-saring comment po ang aking natanggap. May nag-comment pa na yung Pinas Survey ay DDS Survey. Kaya lang kung napanood yung episode na yon, paano po magiging DDS Survey yun? Dadalawa lang po mula sa DDS ang pumasok, si Bongo at si Bato de la Rosa. Meron na po akong nailabas na survey ng DDS. Hanapin nyo na lang sa past episodes ko. At doon sa survey na yon, makikita ninyo na talagang DDS po yung survey kasi lahat ng kandidato ng DDS ay kasama sa top 12. So yung pong survey ng Pinas Survey ay sana naman ay neutral na survey. Pero doon po kasi sa survey na yon, 6 lang po sa slate ni President Bongbong Marcos ang nakapasok sa top 12. Well, ganun po talaga. Kanya-kanyang survey yan at depende rin po yan kung saan sila nag-survey. So may nagsasabi naman na fake daw yung survey na yon. Hindi naman po tayo makakasigurado kung fake. At wag po tayong gumaya sa mga DDS na kapag majority ng mga BBM candidates ang pumasok sa top 12, sasabihin nila fake news na. So doon sa survey ng Pinas Survey, kung saan 6 lang sa kandidato ni President Bongbong ang nakapasok sa top 12, so be it. Ganun po talaga. Iba-ibang survey, iba-ibang resulta. Comment naman ng iba, luma na yung survey dahil last quarter of 2024 pa yon. Wala daw bang survey ngayong January? Sabi naman ng iba, legit ba yung Pinas Survey na yan? Comment naman ng iba, SWS lang daw o yung social weather stations ang legit na survey firm. So kung gusto ninyo ng latest na survey, hindi nung last quarter kundi January, at gusto nyo SWS dahil para sa nyo legit ang SWS, although hindi ko po sinasabi na hindi legit yung Pinas Survey, yun lang po kasi ang comment ng ating mga netizens. Well, ilalabas po natin ngayon dahil naglabas po ang SWS ng kanilang latest senatorial survey. At dahil hindi pa po tapos ang January, ito po ay part ng December 2024 and part ng January 2025. Ang kukunin lang po natin ay yung top 20 dahil sa survey po ng SWS, lahat ng senatoriables ay nandun sa kanilang survey. So kukunin ko lang po yung top 20. Ngayon kung gusto nyong malaman yung iba pang ranking ng ibang senatoriables, hanapin nyo po sa social media yung survey ng SWS. Again, as usual, we start from the bottom, going up to number 1. Naglalaro sa slot number 20 to 21, nandyan po si Philip Salvador at si Francis Tolentino. Para sa rank na 18 to 19, we have Benhur Abalos and Gringo Onasan. Sa rank 16 to 17 naman, kapag dalawa po yung numbers o tatlo yung sinasabi kong numbers, ibig sabihin pwede sila maglaban-laban sa slot na yon. So for 16 to 17 slot naman, we have Doc Willie Ong and Bam Aquino. Rank number 15, we have Camille Villar. And rank number 14, we have Amy Marcos. Naglalaban naman sa rank number 11 to 13, sina Willie Revillame, Kiko Pangilinan, and Bong Revilla. Rank number 10, Bato de la Rosa. Number 9, Abby Binay. Magtutunggali naman sa rank number 7 and 8, si Pia Cayetano and Manny Pacquiao. Number 6, Ben Tulfo. Sa rank number 5 naman, si Ping Lacson. At mag-aagawan sa rank 3 and 4, si Bongo at si Lito Lapid. Nasa rank number 2, si Tito Soto. And as usual, very consistently, rank number 1, si Erwin Tulfo. So yan po ang top 20 ng SWS. Although 21 po ang ating nabilang dahil kasama po si Philip Salvador na nagbabakasakaling pumasok sa top 20 and 21 slot. Pero again, kung ang pagbabasihan po natin ay ang percentage points, narito po ang top 12 ayon sa SWS survey from December to January this year. At number 1, Erwin Tulfo with 45%. Number 2, Tito Soto with 38%. Sumusunod at number 3, si Lito Lapid with 37%. Si Bongo at number 4 with 37%. Although pwede po talaga magpalitan si Lito Lapid at si Bongo dahil pareho po sila nakakuha ng 37%. At rank number 5, we have Ping Lacson with 35%. And at number 6, we have Ben Tulfo with 34%.
Tuloy po tayo sa other half of the top 12. Number 7, Pia Cayetano with 33% and Manny Pacquiao at number 8 with 33%. Again, another tie po ito between Pia Cayetano and Manny Pacquiao for slot number 7 and 8. Pwede po sila magpalitan dyan. At number 9, we have Abby Binay with 31%. Sumunod po si Bato de la Rosa with 30%. Sa ranking na 11 and 12, tatlo po, we have a triple tie sa pagitan ni Bong Revilla, Willie Revillame, and Kiko Pangilinan. So magiging top 13 yan. Dapat ma-break yung tie dito sa tatlo, kanila Bong Revilla, Willie Revillame, and Kiko Pangilinan para yung isa mapunta sa slot number 13. So yun po yung top 12 according sa SWS. Ituloy po natin from 13 to 20. Again, dun po sa number 13, pwede pong mapunta kay Bong Revilla, kay Willie Revillame, o kay Kiko Pangilinan. At number 14, we have Amy Marcos with 28%. Number 15, Camille Villar with 26%. 16 to 17, another tie po yan between Bam Aquino and Doc Willie Ong with 20% each. So, pwede po silang magpalitan sa slot na yan. Number 18 to 19. Nako, napakadami nating tie dito. It's between Benhur Abalos and Gringo Onasan na parehong may 19%. Hindi naman po pwede yung tie sa ganito. So, kailangan po mag-break yung mga tie na yan sa mga susunod na buwan. And at number 20, ito yung last tie natin. Number 20, between Francis Tolentino and Philip Salvador with both garnering 13%. So ayan po ang top 20 ng SWS. Pero mahirap naman po kasing ikumpara ang magkakaibang survey firms. Pero dito sa SWS, pwede po natin ikumpara yung kanilang ranking noong December against ngayong January. Ikukumpara po natin yung top 12 ng SWS noong December at ngayong January survey. Erwin Tulfo consistently at number 1 dahil noong December and January, nandun pa rin po siya sa top spot. Survey ng December and January para sa slot number 2, nandyan pa rin po si Tito Soto. Noong December survey ng SWS, number 3 si Bongo, pero ngayon pong January, bumaba si Bongo at number 4. Ben Tulfo was number 4 nung December survey. Ngayon siya ay nasa number 6 ngayong January survey ng SWS. Pareho din ni Pia Cayetano na number 5 nung December survey. Ngayon siya po ay number 7. Aba, nagbababaan yung kanilang mga ranking. Except for Erwin Tulfo and Tito Soto na na-maintain nila yung kanilang ranking mula kay Bongo, Ben Tulfo, Pia Cayetano. Bumaba po ang kanilang rank. Number 6 nung December survey, Manny Pacquiao, na ngayong January ay nasa slot number 8. Ito, imbis na bumaba, tumaas. Number 7 nung December survey, Ping Lacson, na tumaas ngayong January to rank number 5. So, 2 puntos po ang itinaas ni Ping Lacson. December survey na number 8 na si Willie Revillame, ngayong January survey, siya po ay bumaba sa number 12. Ganon din si Bong Revilla na nasa number 9 nung December, ngayong January siya ay nasa number 11. At tulad din ni Ping Lacson, December survey number 10 si Abby Binay, ngayong January siya ay number 9. At ang sumunod, ang pinakamalaki ang pagtalo ng survey. Lito Lapid was in 11th place nung December survey, ngayon pong January siya ay nasa number 3. O hindi ba napakalaki ng talon ni Lito Lapid? Aba, baka nakakalimutan po ninyo. Napakagaling pong stuntman ni Lito Lapid nung siya ay artista pa. At easy po sa kanila ang magtatalon. Kaya ngayon, ang laki ng tinalon ni Lito Lapid from 11th place to 3rd place. At ang pinakahuli sa top 12 ng December survey ng SWS, si Amy Marcos, na ngayong January ay naligwak at napunta sa slot number 14. So, yan po ang magandang pagkumparahin. Yung same survey firms nung last month, December, at ngayong January 2025. So, ayan po, SWS na po ang ating inilabas na senatorial survey.
Inuulit ko po, hindi po natin minamaliit yung PNAS survey o yung mga ibang inilabas natin na Oculum, ng Okta Research at yung Pulse Asia. Kanya-kanya po sila ng survey firms, kanya-kanya po sila ng resulta, kanya-kanya din po sila ng area ng pinag-surveyan. So, asahan pa rin po natin, meron pa rin po magsasabi na fake ang survey ng SWS. Dahil kapag hindi po umaayon sa kagustuhan nila o sa inaasahan nila na makapasok ang kanilang mga kandidato, fake news na para sa kanila. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito sa bagong survey ng SWS? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.